Ito ang chapter 127 ng The God of High School mga ka-T Recap. Hello mga ka-T Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin video. Let's go, simulan na natin. Nagsisismula ang kwento kay Jean Mori, makikita natin na ang matinding tensyon sa kanyang mukha. Habang pinalilibutan siya ng mga mamayang unggoy. At si Mori ay handa na para makipagbakbakan ay sumangot si Han Dewi, at sinabi niya na, "Oy Mori, ginamit mo na di ba lahat ng lakas mo na bago tayo pumunta dito?" At natigilan si Mori sa kanyang gagawin at si Choryu ay bigang huminga ng malamim at si Mori ay napatingin sa kanya at sabi ni Han Dewi, "O paano ba yan, anong gagawin natin sa mga galit na nga unggoy na ito?" At makikita natin na sila Mori ay pinalilinutan ng mga galit na mga unggoy na handa sila atakehin at sabi ni Mori, "Ano pa bang gagawin natin kundi ay tumakbo?" Nakikita natin si Mira, Jean Mori at Han Dewi na karga-karga si Choryu habang tumatakbo papaalis sa mga unggoy na galit na galit. Lumipat tayo ng eksena kay fake monkey king na si King Muho, na nanunood kila Mori na tumatakas kasama ni King Minho ang kanyang dalawang bagong alalay. Makikita natin sa screen ay parang makakatakas na sila Mori sa mga unggoy na galit. Kasabay noon si King Muho ay nag-utos sa dalawang alalay niya na si Eugene at Tachi na maghanda at tayo ang mismong huhuli sa kanila. Bumalik tayo kila Mori, nagulat sa kanyang nakikita na parang ulap na nabubuo sa kalangitan at makikita natin sila Mori ay tinamaan ng isang kidlat galing sa maitim na ulap na nakita niya. Makikita natin ang mga kidlat na galing sa kalangitan ay tumatama sa mga gusali sa ibaba. Matapos nun tamaan ng kidlat si Mori, kitang-kita sa kanyang katawan ang tila gasgas sa kanyang katawan galing sa kidlat. Makikita natin ang matinding nangyari sa mga gusali sa ibaba na nawasak dahil sa kidlat at may ukab pa sa ibaba dahil sa matinding tama ng kidlat. Makikita natin ang mga unggoy sa ibaba ay tumatakbo habang sinasabi na ang ating hari ay nagagalit na. Kita din natin ang isa sa mga unggoy ay inaakay niya ang kapwa niya unggoy na Tera. Umalis na tayo, ngutan sabi ng inaakay na unggoy, "Hindi, ang aking bahay ay nasira na." Bumalik tayo kila Han Dewi at Yumira, kitang-kita natin na apektuhan sila ng kidlat na tumama pero si Choryu at mas malala ang natamong pinsala na kidlat na tumama. Kitang-kita ang pag-aalala ni Han Dewi kay Choryu at si Choryu ay nakikita natin na walang malay at nakahiga sa lupa na tila ba'y wala na siyang buhay. Si Jean Mori ay seryosong tinitignan ang mga dumating na mga kalaban na sila King Muho at ang dalawang alalay niya sakay-sakay ng parang flying saucer. Ito pala ay ang may kagagawan ng kidlat na tumama. Ito ay ang Kinton at ang nilabas nitong power energy ng kidlat ay 10% pa lang pala. Tumingin si King Muho sa ibaba kung saan sila Mori ay nakatayo. "Peren," sabi ni King Muho, "at talagang buhay Peren pala kayo sa ginawa kong atake na halos 12% na yun." At bumaba si King Muho sa kayang sinasakyang mechanical Kinton. Kasabay nito ganun din mga alagad niya ay bumaba. Tila may magaganap na 3 versus 3 na laban, bali magiging 1-on-1 ang laban. Si Han Dewi ay kay Tachi at si Yumira naman ay ang katapat niya si Woojen at tila ba may magaganap na matinding kabanan sa pagitan ng dalawang grupo. Makikita natin na si King Muho ay nagsasalita sa harapan ni Mori. Ang sabi niya ay, "Kami ay pumunta dito upang kayo ay patayin." Sa personal, mainit na pahayag ni King Muho. Samantala si Mori ay tahimik, para bang nagagalit na at ganda na umatake ng kanyang abilidad na Renewal Taekwondo. At parang nagulat si King Muho, si Mori ay lumunsad na palang isnag-atake direkta solo ni King Muho. Napakalas ng sipag tumama kay King Muho at mabuti na lang ay ito ay kanyang nasalag. Napaatras si King Muho sa lakas ng sipa ni Mori. Kitang-kita na malayo ang inantrasa ni King Muho at gulat na gulat siya sa lakas ng tumama sa kanyang sipa, ngunit hindi pa nakakabawi si King Muho sa atake ay lumunsad agad ng panibagong atake si Mori mula sa likod ng napakabilis. Sapol si King Muho sa pisngi, hindi na nakapag-react si King Muho sa sobrang bilis ng ganap. At si Jean Mori sa seryosong mukha ay lumunsad na naman siya ng panibagong atake na Renewal. Arang sapol si King Muho ng kanyang siko, bagang parang lumunog sa lupa si King Muho sa ginawa ni Mori at sinundan agad ni Mori ng napakalakas na sipa na tuluyang nagpatol sa kay King Muho. Sa malayo gamulong si King Muho pero nakabawi din agad siya ng kanyang posisyon at handa na para mag-counter attack at nang prepare na siya ng isang hand seal. Ito ang Sky Magic 13th form at ipinadikit niya ang kanyang mga palad at inilapat sa lupa ito upang makast ang kayang spell na ginawa na parang Earth style technique na parang sa Naruto, haha. At ang 13th form pala na ito ay ang Earth Dragon technique at ito'y patungo kay Mori, ngunit sa seryosong mukayging counter attack din ni Mori ang ginonig atake ni King Muho. Sa isang iglap ay nawasak ang Earth Dragon spell ni King Muho.
Lumipat tayo ng eksena makikita natin si Han Dewi ay nagcast ng isnag-atake na tinatawag na Great Tortoise na tumama mismo sa katawan ni Tachi. Tila nawala ng malay si Tachi sa sobrang lakas ng suntok na tumama sa kanya. Kitang-kita sa mukha ni Han Dewi na walang kahirap-hirap niyang ginawa ito sa kalmadong ekspresyon at makikita natin ang isang parang malaking ahas ang kanyang ginawang atake kay Tachi. Lumipat naman tayo ng eksena makikita natin na madaming was-iwas ng espada ang nakikita natin. Ito ay gawa ni Ymira. Ito kitang-kita natin na agad natalo ni Mira ang kanyang kalaban ni si Wujin. Kitang-kita na walang laban si Wujin kay Mira. Ang ginamit na teknik ay ang Moonlight Sword Technique. Yang kitang-kita sa isang mabilis na galaw ay tapos na agad niya si Wujin. Bumalik tayo sa laban ni King Muho at Mori. Si King Muho ay nasalag ang atake ni Mori ngutit damang-dama niya ang lakas ng atake. Kitang-kita sa mukha niya ang sobrang lakas ng tinangap niyang atake. Ngutit bago pa siya makareact ay bigla sumulpot sa harapan niya si Mori at handang umatake. Si King Muho ay gulat na gulat kay Mori sa sobrang bilis niya. Pinagbubugbog niya si King Muho. Tansok dito sipa doon lahat ay sinalo ni King Muho na atake kay Mori. Kitang-kita galit na si King Muho dahil hindi siya maka-counter-attack. Ito ay napasigaw ng sino ba talaga ikaw, sino ka nga ba, at biglang naghahanda na si Mori ng isnag malakas na atake at makikita natin ang isang napakagandang tindig ni Mori. Handa na pakawalan ang atake niya at may nakabalot na dragon sa kanan niyang paa at sinabi niya kay King Muho na humanda na siya at sinasabi niya na siya ang tunay na Monkey King habang pinakakawalan niya ang napakalakas na sipa na tinatawag na Jinmuri Original Green Dragon's Horn. Kitang-kita natin ang isang amahi ng dragon na handang lumunsad na paparating kay King Muho. Habang nakatayo si King Muho ay pinagalaw ni King Muho ang kanyang King Muho's place at inihanda na niya din ang kanyang sandata na parang Yoibo no Jinmori, pero may kakaiba ito. Ito ay itim at nababalutan ng mga malilit na parang bakal o papel. Activate niya ang kanyang staff sa oars na tatamaan na siya ng napakalakas na sipa ni Mori at nang ma-activate na ni King Muho ang staff ay parang hugis kamay ito at tila sasaluhin ang atake ni Mori at si Mori ay gulat na gulat sa niyang nasaksihan na naharangan ng staff ni King Muho sa isang simpleng galaw lang. Kitang-kita natin na napigilan talaga ng staff ni King Muho ang ginawang atake ni Mori sa kanya. At nabigla si Mori at naglansad ng panibagong atake si Mori, ang Jinmuri Original dalawang Twin Dragon's Horn. Kita. Ang gigil sa mukha ni Mori nang pinakawala ng atake, ngutit bila may itinataas ni King Muho ang boteng Gekandezong at tinutok ito sa direksyon kung saan manggaling ang atake ni Mori, at si Mori ay nagulat sa nakita niya bakit iginamit ang boteng Gekandezong. Habang pababa si Mori ay iniisip niya ito. Kitang-kita naman natin na King Muho ay nakatayo at hawak-hawak ang bote na nakatutok sa atake ni Mori. At gulat na gulat si Mira at Han Dewi dahil ging-absorb lang ng bote ang original dalawang Twin Dragon's Horn ni Mori at parang may plano si King Muho at may ipinalabas siya sa loob ng bote at sabi ni King Muho, lumabas na kayong apat mga aking alagaad, at kitang-kita natin ang apat na arrow ay lumapag sa lupa at ito pala ang mga unggoy. Mukhang malalakas ang mga unggoy na ipinatawag ni King Muho. At si Mori pagod na sa ay huminga ng malalim. Habang tinitignan ng mga bagong kalaban na pakarami na pala bigla at na pinapalibutan sila ng mga ito, kitang-kita natin na pinagitnaan sila ng mga alagad ni King Muho. At sinabi ni Mori, parang may naalala ako sa sitwasyon nating ganito, at sinabi ni Han Dewi, oo tama ka nang iniisip, at sumugod na ang mga kalaban papunta sa kanila at naghanda na din sila Jinmuri, Han Dewi, at Ymira na lumaban. Makikita natin na tumalsik ang mga unggoy sa area at sobrang daming unggoy pa na nasa baba at pasugod sa kanila, at patuloy na inaatake nila Mori ang kalaban. Kitang-kita natin na walang laban ang mga unggoy sa kanila at habang ganap yun ay pinagmamasdan ni King Muho sila at naghahanda pala ng isang atake si King Muho at pinatalas niya ang kanyang staff at sinabing, sharpen nyo. Habang abala si Mori sa laban, makikita din natin na parang may malay na si Choryoryu pero nakahiga pa rin siya, tila ba'y may binabalak siyang gawin. At si King Muho ay itinuro na niya ang direksyon ng atake kay Mori upang tapusin na siya, ngutit makikita natin na pinigilan ito ni Choryoryu. Sobrang lakas ni Choryoryu nang hinawakan niya ang staff ni King Muho at napigilan pa, kaya nga nagugulat at nagtataka si King Muho kung saan galing ang lakas ni Choryoryu. At makikita natin si Choryoryu ay parang naka-monkey god form dahil sa lumiliwang niyang mata na tila baka tulad kay Jinmori.
At habang pinipigilan ito ni Choryoryo ay ang mechanic Kinton ni King Muho ay nag-charge na upang mag-atake at ang Kinton ay nang charge ng 100% ng electric power at inutusan ni King Muho na magpaula ng mga kidlat sa direksyon nila Jin Mori. Kitang-kita natin ang Kinton ay papalapit na kay Choryoryo ang Kinton at ito ay nangangalit sa kidlat. Si Mori ay tinitignan niya sa itaas ang ulap na may kidlat sa itaas, tila ba alam na ni Mori ang mangyayari. Lumipat tayo ng eksena sa palasyo ni King Muho ang Pilmaon, King Muho's place. Makikita natin na sobrang taas pala nito sa malapitan at ito ay may parang waterfall sa gilid at pinalilibutan ng mga malalaking gusali sa gilid at ang Pilmaon ay nakatayo sa isang maatas na lupa na may underground sa ilalim. Lumipat tayo ng eksena sa underground prison sa ilalim ng loob ng Pilmaon. Makikita natin sila Jin Mori, Handewi at Yumira na tila ba walang malay ay nakagapos ng isang bakal sa magkabilang kamay at ito ay nakasabit sa tila haliging bilog na sobrang haligi sa isang moalak na silid at nasisinagan ng kaunting liwanag at dito nagtatapos ang kabanatang ito. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!